Torre. Naisahan nga ba mga kababayan ng BBM administration? Okay? Linawin natin maigi ito dahil marami pong mga, siyempre, ayoko naman magkaroon ng alitan sa mga kapwa natin, mga vloggers. At mga kababayan, mayroon akong isang nakita na isang DDS na nagsasabi na isahan daw itong si General Torre ng BBM administration. Kasi nga, may lumabas dito na balita, mga kababayan, na hindi naman daw po nag-file ng application itong si General Torre regarding po sa kanyang tinatawag po, mga kababayan, na tawag dito, nakalimutan ko pa. Yung kanya pong retirement. Okay? Yung kanyang retirement. So, pakinggan muna natin, mga kababayan, itong si isa ring dating general pero DDS. Kilala nyo to pero hindi ko na ipapakita. Magandang araw, mga kaibigan. Oo. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article published sa ABS-CBN News. Title, Ex-PNP Chief Torre denies applying for optional retirement. Kahapon po, 2 days ago ba, ito ang balita. Ang NAPOLCOM nag-approve na yung kanyang resolution para sa optional retirement ni General Torre. Kasi nga, pag hindi siya mag-retire, hindi mabakante yung 4-star rank niya at hindi ma-promote yung acting PNP Chief, Lieutenant General Nartate. So, akala ko, ayos na. Eh, ito ngayon, hindi pala siya nag-apply. Torre denies applying for optional retirement. Eh, paano i-approve ng NAPOLCOM yung retirement niya kung hindi nag-apply? Okay, so tanong niya, paano na-approve ng NAPOLCOM yung kanyang optional retirement kung hindi siya nag-apply? Unang question yun paano daw, mga kababayan? So binibigyan nila to ng ginugulo nila yung isip ng mga tao. Okay, sabi ko nga dito, pag mali, ibabarahin natin. Pag tama, wala tayong problema doon. Papalakpakan natin yon, mga kababayan. Kasi may nakita din ako na video ni General Torre. Pero tuloy muna natin ng konti ito. So ano ba ito? Niloloko nila si General Torre o naisahan nila na utakan nila dahil tinanggap niya yung trabaho niya as General Manager ng MMDA at the same time spokesperson. Okay, so ayan mga kababayan maliwanag dito na itong DDS ex-general na si Macanas, mga kababayan, ay binibigyan ng maling interpretasyon etong optional retirement ni General Torre. And it appears to me, mga kababayan, na mukhang hindi lang nagkaintindihan. Pakinggan natin yung mismong pahayag ni General Torre sa bagay na to. MMDA General Manager Nick Torre III iginit na hindi pa siya retirado at hindi pa nagsusumite ng optional retirement. Naloko na. Bago ba isip? Mark Makalalad, pasok Mark. Nanindigan si MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi pa siya retirado. Sa ambush interview dito sa lungsod ng Valenzuela, sinabi ni Torre na hindi siya nagsumite ng optional retirement at wala sana pinirmahan na optional retirement. Talawas ito sa sinasabi ng National Police Commission na NAPOLCOM na aprobado na nila ang optional retirement ni Torre noong January 19, 2026. Ang sinasabi ni Torre, makikipag-usap siya sa kanyang mga boss para mabigyan ng linaw. Hindi, Jenny Ramos, kaya ko to binabalita dito, hindi ko narinig yung kay Atty. Claire, pero magiging mas maliwanag itong ipapadinig ko sa inyo mamaya. Ako mismo magpapaliwanag hinggil sa bagay na yan. Nangyaring issue. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I'm going to clear it up with my organization. Okay. Wala kasi akong pinipirmahang application. So, let's leave it at that muna. Kasi mag-usap muna kami ng aking mga boss. Tignan ko muna kung ano nangyari. Pero nag-file po kayo ng optional retirement? No. No.
So ibig sabihin, until now, dapat 4-star pa rin po kayo? I-discuss muna namin kasi lahat naman ay napapag-usapan. Baka hindi lang na-discuss ng todo at lumabas na sa media yan. So sir, anong reaction po ninyo nung narinig po ninyo yung announcement kahapon? Sabi ko muna yung mga boss ko. Nagulat po ba kayo, sir? Nagulat ako sa mga tanong ng media. Ayan ang pahayag ni MMDA General. Yes, Melo, Joel. May plano ba kayo na mag-early retirement? At yung ganun. Pag-uusapan pa namin ng boss ko. Okay. So mga kababayan, sinasabi ni General Torre ay hindi siya nag-file ng kanyang early retirement or optional retirement. Mga ka-GP Natics, okay. Para maliwanagan tayo sa bagay na to, ito kasi yung mga katanungan. Yung 4-star general or 4-star ni General Torre, mga kababayan, ito ba ay automatikong mabibitawan kapag siya po ay humawak ng panibagong posisyon? Ang posisyon tatawagan nating civilian position or civilian appointment, mga kababayan. Ang general manager ay isang civilian appointment. Under po ito, mga kababayan, ng tawag dito, ng batas, okay? Ng ating konstitusyon. Sandali, nasa na ba yung ano ko? Nasa na ba yung aking tawag dito, yung aking cheat? Under po ito ng Constitution, mga kababayan. Kaya lang ganito. Di ba sabi ko, mga kababayan, sa Pilipinas, hindi otomatiko na binibitawan ang isang 4-star general. Okay? Ang 4-star ng isang PNP chief. Ha? Kung humahawak siya ng posisyon sa gobyerno. Maliban, mga kababayan, maliban na lang kung ito ay in-specify ng batas o appointment na nagsasabing kailangan niyang magbitiw o magretiro. Okay, so para mas maliwanag, mananatili ang ranggo ng mananatili ang 4-star, mga kababayan, kung ang position ay civilian appointment, okay? Kung ang position ay civilian appointment, pero sabi mo kanina, GP, civilian appointment ang MMDA General Manager. Tama po kayo, sinabi ko yon. Pero may pero. Pero pinapayagan ng batas na hawakan ng isang aktibong opisyal, mga kababayan, at kung ito ay may authority mula sa Pangulo. O GP, may authority galing sa Pangulo o Commander-in-Chief. Ang General Manager, siya ang nag-appoint dito kay General Torre. Oo, tama na naman po kayo doon. Mga kababayan, kaya lang, ang posisyon ng General Manager, tama kayo na civilian appointment ito, pero mga kababayan, conflict ito doon sa posisyon dito sa PNP. Okay? So, halimbawa, mga kababayan, kung civilian appointment, pero ito naman ay hindi conflict sa trabaho ng PNP, kagaya po ng undersecretary, assistant secretary, okay lang. Walang problema. 4-star pa rin kahit hindi magkaroon ng optional retirement si General Torre. GP, ang pinag-uusapan lang natin dito, hindi siya pumirma. Hindi siya nag-apply. Matik kasi. Matik dahil nga, mga kababayan, ang posisyon ni General Torre, sinasabi ko nga po sa inyo, ito ay isang civilian appointment. Isang civilian position. Sa makatuwid, mga kababayan, otomatiko yung pagkakatanggal sa kanyang 4-star. Okay, so siguro, wala pang formal application, pero ang NAPOLCOM, sila na mismo ang gagawa nun. Sila na mismo ang gagawa ng formal, mga kababayan, na application para kay General Torre in his behalf. Okay? So, sa Pilipinas, para maliwanag lang, mga kababayan, optional retirement sa Pilipinas, ikaw ang pipili, si General Torre ang pipili. Kaya lang, dahil nga po yung kanyang posisyon
ay civilian position, civilian appointment, 'di ba? Yun po mga kababayan ay automatikong pagkakatanggal niya po doon sa kanyang nasabing pwesto. Yung kanyang 4-star ay mawawala ng kusa. Siguro mga kababayan, sabi kasi ni General Torre, doon sa video kanina, meron din daw mga pagkakataon na hindi kailangan tanggalin yung pagiging 4-star kahit siya po ay maninilbihan bilang o humawak ng ibang pwesto. Ito po yung kanyang sinabi na yon. Sabi Sa kanya manggagaling yun. Ganun ba? Oo. Ang sinasabi niya kasi, hindi pa nga siya nagpa-file. So, ibig sabihin, wala pa muna. Tinanong natin, paano yun? Nabigla pa Hawak na yata ng siya. MMDGM. Nabigla kaya siya doon sa balita, eh, no? Nagulat. Ganun ang nangyari. At ang tinanong nga din natin, hahawak siya ng pwesto sa MMDA pagkatapos siya ay 4-star pa rin sa PNP. Sabi niya, may mga pagkakataon naman daw na habang active sa serbisyo sa gobyerno ay 2 posisyon yung hinawakan. So nakikita niya na wala itong pinagkaiba doon. Kaya pwede pa rin na humawak ng 2 pwesto kahit siya ay nasa PNP ba at magsisilbing GM. So yun yung dilinawin niya, makikipag-usap siya sa kanilang organisasyon. Okay, so yun ang hinala niya, si General Torre. So mga kababayan, it appears to me na hindi masyadong nagets. Ang ganito, ang sinasabi nitong si General Torre, mayroong mga dating 4-star general na humawak din naman ng ibang pwesto. Tama naman siya doon. Halimbawa nito mga ka-GPnatics ay itong si dating AFP Chief, okay, hindi PNP Chief, AFP Chief of Staff, si Eduardo Anyo. Kilala nyo yon mga kababayan? Tapos, 4-star siya. Humawak siya ngayon ng posisyon, Secretary of National Defense. Tapos, humawak din siya ng Secretary of Interior and Local Government or DILG. Pero, anong nangyari sa kanyang ranggo? Hindi po kailangang bitawan yung ranggo niya. Kasi mga kababayan, appointment siya, hindi siya elective. Pag elective, halimbawa 4-star, si Bato, mga kababayan, ang elective ay katulad ni Bato. Nung siya po ay 4-star, PNP chief, tapos tatakbo siya bilang senador, automatic siya kailangan ay magre-resign. 'Di ba? Magre-retire na siya agad-agad. 'Yun. Pero dito, mga kababayan, ay pwede. Kagaya rin po mga ka-GPnatics ni Carlito Galvez. Okay, dati ring AFP chief. Tapos binigyan ng Presidential Advisor on Peace Process. So hindi rin po kailangan. Yun yung mga sinasabi ni General Torre na pwede. Pero sa civilian position, mga kababayan, ibang usapan na. Ibang usapan na pag civilian position. So, pinapayagan sa civilian appointment matapos ang kanyang service. Walang issue sa paghawak ng posisyon dahil hindi elective at may basbas ng Pangulo. Halimbawa, ito nga, sabi ko kanina, si General Bato de la Rosa dati, di ba? Dating PNP chief, 4-star. Mga kababayan, gusto mag-senador. So, anong nangyari sa ranggo niya? Kailangan mag-retire muna siya sa PNP bago tumakbo at maupo bilang senador that time. O, dahil unang-una, ito po ay elective position, mga kababayan. Mabigat ang pinaghirapang trabaho niya dati, sabi ni Crisanto Prepena, ang makabayan na nag-massacre ng sariling mga kababayan. Okay. Sir, bakit panahon ni Duterte, kahit Chinese ilagay, wala silang angal? Sabi ni Nestor Abanila. Panahon ni Duterte yun eh. Kung tutuusin, mali yun. Mga kababayan, hindi ka pwedeng mag-posisyon. Yung mga Chinese dati, sila Michael Yang, mali yun. Hindi mga mayor ng Metro Manila has the appointment authority sa MMDA. Sabi, Okay, mga kababayan, sa mga hindi nakaabot, okay? Ito isang maliwanag, ito pa isang paliwanag ko dyan. Dito, mga ka-GPnatics. Ang tanong ko kasi, mga kababayan, ay ganito.
Controversial kasi ito di ba? Controversial yung usapan o yung position na to ng 4-star ni General Torre at yung pagiging general manager ng MMDA. Tama? Ang MMDA general manager ay isang civilian position sa Pilipinas. Bakit civilian ang MMDA general manager? Ang MMDA ay tinalaga sa ilalim ng Republic Act number 7924. Ayon sa batas, ang general manager ay ina-appoint ng Pangulo. May ranggong cabinet undersecretary, hindi military or police position. Ibig sabihin, hindi siya bahagi ng PNP o AFP chain of command. Ang mahalagang implikasyon nito, hindi pwedeng aktibo ka sa PNP, meron kang hawak na 4-star, mga kababayan, or kaya sa AFP, tapos magiging MMDA general manager ka. Bakit? Kailangang civilian na ang position mo bago mo hawakan po, mga kababayan, ang pagiging general manager mo sa MMDA. Okay? Kaya kailangan mag-retire o mag-resign ka muna. Ang practical na halimbawa, kapag ang isang active na 4-star general ay gusto maging MMDA general manager, hindi siya pwedeng at the same time active po siya as 4-star general. Kailangan muna talagang mag-retire, saka siya pwedeng i-appoint. Mga kababayan. So baka hindi nyo pa rin naintindihan. So ang MMDA general manager ay isa pong civilian position. Mga kababayan, kaya nga sabi ko kanina, kala ko ba pag civilian position ay pwede basta ito po ay may pahintulot ng Pangulo. Sinabi ko kanina, di ba, tandaan nyo, ang civilian appointment, civilian position ay pwedeng humawak ng dalawang pwesto. Pero pinapayagan ito kapag wala po, mga kababayan, na conflict doon sa isang posisyon mo. Pero ito kasi mayroong conflict doon sa PNP law. Mga kababayan. Okay? So maliwanag dito. Kahit appointee pa siya ng Pangulo, pero may conflict ito sa PNP law. Kaya hindi pwede na hawakan niya po ito ng sabay. So kailangan talaga, mga kababayan, ay si General Torre automatic na mawawala sa kanya yung 4-star. Siguro, nag-initiate na lang kaagad ang NAPOLCOM para sa kanyang optional retirement because tinanggap niya na yung position ng general manager. Okay? Although wala pa itong formal na application, mga kababayan, ibibigay na lang nila yan. Kasi sabi ni General Torre, ay kailangan ko lang naman yung paliwanag kung bakit nagkaroon ako ng optional although hindi pa ako pumipirma, hindi pa ako nag-apply. Pero sinasabi dito ng Constitution ng Republic Act number 7924 na hindi sila pwedeng hindi pwedeng hawakan ito ng sabay ng iisang tao. Okay? Pero sa posisyon ni Torre parang ayaw niyang bitawan ang 4-star pero gusto niyang tanggapin ang MMDA. Yan ang conflict. Hindi pwede, Sir Smokey, na hawakan niya ng sabay ang 4-star at hawakan niya din ang pagiging MMDA General Manager. Kasi conflict na ito. Okay? Conflict na ito. Baka may tanong pa kayo guys na pwede nating talakayin. Kasi meron pang nagtanong sa akin kanina, mga ka-GPnatics, ayon din po sa Republic Act number 7924, sino daw ba ang mas mataas o sino yung mas makapangyarihan? MMDA Chairman or MMDA General Manager? Depende po yan sa nature. Pero mga kababayan, iisa-isahin na rin natin. Sa nagtanong dyan, kilala mo kung sino ka, salamat dito sa iyong idea. MMDA Chairman, ang katangian niya, pinuno ng MMDA Governing Board. Governing Board. Karaniwang sekretary ng DILG ang chairman or ex officio. Hindi araw-araw nagpapatakbo ng MMDA ang MMDA Chairman. Ano ang kapangyarihan nito? Namumuno sa MMDA Council Governing Board
at nagtatakda ng policy direction. Nag-aaproba ng mga pangunahing pulisiya, mga plano at programa, mga ordinansa at regulasyon na ipinapatupad ng MMDA. So, kung sa papel makikita mo policy making or oversight, yun po ang buod nun. Sa general manager naman, ang katangian niya, Chief Executive Officer ng MMDA, civilian appointment, may ranggong katumbas ng Cabinet Undersecretary, ina-appoint ng Pangulo ang kapangyarihan niya. Siya naman po ay nagpapatakbo ng, sa kanya ay execution sa operation. Mga kababayan, nagpapatupad siya ng pulisiya na ibinibigay po ng MMDA chairman. Okay? Nagpapatupad din siya ng programa at proyekto. So more on execution siya. Kung may gagawa ng batas, mga kababayan, legislative, kunwari, 'di ba? Tapos ito naman ay doon siya sa executive. Sila yung nagpapatupad. Yan yung pinagkaiba ng MMDA chairman at MMDA general manager. Pero kung titingnan natin kung sa kapangyarihan, eto, case-to-case basis. Ayon sa batas, chairman mas mataas sa policy level. General manager, mas malawak ang kapangyarihan sa aktual na operasyon. Sa praktikal na pang-araw-araw na kapangyarihan, MMDA General Manager ang mas may kapangyarihan dahil siya ang nag-uutos, nagpapatupad at may direktang kontrol sa tao at pondo. Doon sa MMDA Chairman, policy lang yan. Okay? Parang na-demote ba si General Torre? Well, mga kababayan, tinanggap niya yung pagiging General Manager ng MMDA. 'Di ba? Kung tinanggap niya yon, hindi ko naman masasabing demotion. It's his choice. Choice niya yun eh. Kaya lang mukhang hindi niya naintindihan, mga kababayan, yung tungkol po doon sa paghawak ng 4-star at the same time, paghawak ng MMDA General Manager. Akala niya siguro, si General Torre, habang siya po ay General Manager, mga kababayan, ay pwedeng hindi niya pabitawan kaagad yung pagiging 4-star. Which is totally wrong. Okay? Mali po ng akala. Hindi po yan posisyon ng undersecretary, kagaya ng sinasabi ko nga kanina, yung kay General Anyo, yung kay General Carlito Galvez, na hawakan mo mga kababayan, yung presidential advisor, yung hawakan mo secretary ng National Defense, o kaya secretary ng DILG, okay lang yon mga kababayan. Pero yung ikaw ay isang pulis, tapos MMDA, hindi pwede sabay. MMDA General Manager at 4-star ka pa rin. Under lang siya ni Artes. Si Artes ang chairman, di ba? Tama? Si Artes ang chairman. Hindi siya under ni Artes. Hindi siya under ni Artes, guys. Wait lang, siguraduhin ko lang Google. Oh, chairman si Artes, hindi siya under. Hindi under si MMDA General Manager ni Artes. Magkaiba sila ng ng designation. Si Artes more on policy siya. 'Di ba? More on policy. More on execution naman etong si General Torre. Trinidor daw si Torre para makuha ang 4-star ni Nartates pakana ni John Vic Rimulya. Well, sa bagay na yan mga kababayan, hindi ko na alam kung ano nangyayari dyan sa kanila. Pero kasi, kung hindi tinanggap ni General Torre ang posisyon ng General Manager, nung una pa lang sinabi ko na yan sa inyo
na kapag tinanggap ni General Torre ang posisyon ng General Manager, mawawala sa kanya automatic yung 4-star. Sinabi ko na yan noon balikan nyo yung natin, yung vlog natin noon. Sabi ko, magkaiba yung mga, yung secretary position. 'Di ba, nahahawakan, kung secretary position ang hahawakan nitong si General Torre, kahit hindi niya alisin, kung kahit hindi po maalis sa kanya, yung kahit hindi siya mag-early retirement, kahit hindi siya mag-optional retirement, hindi mawawala sa kanya yung 4-star. Pero dahil tinanggap niya yung pagiging general manager, mga kababayan, mukhang si General Torre ay medyo hindi niya po naintindihan ng kumpleto yung pagkakaiba ng position na yon. 'Di ba? Akala niya kasi civilian position. Dahil appointee naman ako ng Pangulo, hindi mawawala sa akin yung 4-star. Mali po. Kasi ang sabi doon, pero. 'Di ba? Salitang pero. Ito, malinaw mga ka-GP natik. Sabi dito, ulitin ko lang. Sa Pilipinas, hindi automatic ang binibitawan ng isang 4-star general PNP ang kanyang ranggo kung humawak siya ng ibang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Maliban kung may espesipikong batas or appointment na nagsasabing kailangan niyang magbitiw o magretiro. Mas malinaw na paliwanag, mananatili ang ranggo kung ang posisyon ay civilian appointment. Civilian appointment naman ang MMDA General Manager. So dapat mananatili sa kanya yung 4-star. Pero pinapayagan ng batas na hawakan ng isang aktibong opisyal at may authority mula sa Pangulo bilang Commander-in-Chief at hindi salungat sa konstitusyon ng PNP. Yun lang yun Salungat kasi sa konstitusyon ng PNP. Mga kababayan, okay sana kung hindi salungat sa posisyon ng PNP, mananatili ang 4-star ni General Torre. Kahit hindi po siya mag-early retirement, hindi siya mag-optional retirement, mananatili sa kanya yon. Kasi maliwanag naman dito, hindi automatikong mabibitawan or bibitawan. Dahil civilian appointment yon, dahil siya naman ay appointee ng Pangulo at hindi elective ang posisyon ni General Torre. So, hindi po automatiko. Kaya lang, salungat nga po sa konstitusyon ng Philippine National Police. Yun lang talaga. 'Di ba? Yun lang. Okay? Hi, Mama Calderon. Shout out. Hindi naman nawala ang rank hanggang hindi mag-retire. Sabi, hindi, kaya lang, Charlie Whiskey, automatic nga yun. Automatic na kailangan, mga kababayan, mag-optional retirement si General Torre. Nung tinanggap niya yung pagiging general manager, automatic na yon. Automatic na magkakaroon siya ng optional retirement. Hindi niya kailangan pumili. Hindi niya kailangan siya magtakda. Dahil tinanggap niya agad-agad Kasi sabi ng batas, bawal mong, kapag tinanggap mo ang posisyon ng general manager, mga kababayan, hindi mo pwedeng hindi bitawan yung posisyon ng pagiging 4-star. Alright? So, ayan, mga kababayan, sana po maaliwanag, no? Pero, totoo naman, may atat talaga. Totoo naman yun. May atat talaga. Dapat nila hinintay mag-resign hanggang March na lang. Hindi. Dan Zenon, mali ka rin dyan. Hindi nila pwedeng antayin. Kasi tinanggap na ni General Torre yung posisyon ng general manager So may mali doon. Ang may mali doon si General Torre rin. Dapat din niya muna tinanggap. 'Di ba? Kung ako kay Torre, decline niya na lang yung posisyon sa MMDA, wala na, tinanggap na Tinanggap na kasi. 'Di ba? Okay. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Maraming salamat po sa inyong lahat at ako ay alis na muna. No, pansamantala dahil ako naman ay pupunta naman ng ulit ng gym mga kababayan. Thank you so much. Magkita-kita po muli tayo sa mga live streaming natin. Have a good day. Bye. Boss